Tunghayan naman natin ang mga balita po sa Metro Manila. Patay ang isang leader daw ng Gun for Hire group matapos pagsasaksakin sa loob ng maximum security compound ng isang bilibid. Base nga po sa investigasyon, naghahatid ng kanyang dalawang person deprived of liberty na si Ricardo Peralta nang saksakin siya ng 4 pang PDL na miyembro daw ng Sige-Sige Sputnik Gang. Nagkaroon din ng komosyon kung saan 2 PDL mula sa grupong BCJ o Batang City Jail ang sugatan. Dead on the spot si Peralta habang sugatan ng 2 PDL na miyembro naman ng BCJ. Ayon sa isang kaanak ng biktima, matagal na raw may banta sa buhay ni Peralta mula nang masagasaan niya ang isang kilalang pamilya ng politiko sa Nueva Ecija. Posibleng matagal na raw na pinagplanuhan ang pagpatay kay Peralta at ngayon lamang nagkaroon ng pagkakataon ang mga salarin. Leader daw ng Ricardo Peralta Group ang biktima na nag-ooperate sa Nueva Ecija maging sa Central Luzon. Kadalasang kliyente raw ng grupo ay mga politiko umano. Ipinag-utos naman ng Bureau of Corrections ang pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa mga piitan para masigurong hindi magkakagulo kasunod ng pagpatay kay Peralta. Arestado naman ang 5 dayuhan na sangkot sa pagnanakaw sa isang bahay sa Makati City. Kabilang sa tinangay ng 4 na Chinese at isang Malaysian na suspect ang mamahaling sasakyan at higit 5 milyong pisong halaga ng cash at iba pang mga gamit. Ang kwento ng biktimang Pinay, pinusasan sila at tinutukan ng baril ng mga suspect. Ang masaklap, ilan sa mga suspect ay pinatira pa sa bahay ng mga ito. Inampun daw sila ng kanyang partner dahil walang trabaho matapos magsara ang pinagtatrabahuhang Pogo kasunod ng Pogo ban. Narecover sa kanila ang luxury vehicle ng mga biktima na binago na po ang plaka. Bigo namang mabawi ang higit 5 milyong pisong halaga ng mga ari-arian. Itinanggi naman ng mga suspect ang nasabing paratang. Sinampahan na sila ng kasong robbery at maging carnapping. Mantaki mo yun, nagmagandang loob ka na lang, hindi ba? Ninakawang ka pa. Sa iba pang balita mga kapatid, libo-libong imahe naman ng Jesus Nazareno ang binitbit ng mga deboto para sa taunang pagbabaspas dyan po sa Quiapo Church. Mula sa maliliit hanggang sa malalaking imahe na may iba't ibang kulay, ang dala ng mga deboto, ang ilan sa kanila galing pa sa malalayong probinsya. Pansamantala namang pinaalis ang mga vendors sa mga kalsadang dinadaanan ng pagbabasbas. Nagkaroon din ng malafiesta na parada ng mga replika. May ilang sumayaw sa kalye at nagbuga pa ng apoy. Habang kanya-kanyang gimmick din ang mga karosa na may sakay ng poon. Aabot po sa 2,000 replika ang binasbasan sa pangunguna ni Papal Nuncio Charles Brown. Bahagi pa rin ito ng mga aktibidad bago ang mismong kapistahan ng Poong Jesus Nazareno.